Sorry ako naputol. Balik ko ako dun sa sinasabi ko sa Hong Kong chapter. Yan o yung kabubuong chapter ng mga taga-Morong nagkita-kita. Halos karamihan sa kanila hindi naman yata magkakakilala. Nagbiro sila na may lulunsad daw silang project na hanap jowa project, yung mga single na taga-Morong dyan, lalo na si Ate Lisa Castro. Yan, ihanap po natin jowa yan. Magandang project ko ito pag yan ay natuloy. Bali po, ibig sabihin, may mga ibang chapter din daw tayo mga dati pa, yung mga Qatar, KSA, US, kahit saan parte ng mundo. Hindi naman ibig sabihin na pag nagkaroon ng chapter ay obligado ng tumulong sa kawan ng project. Ibig sabihin lalo nung kaka-chapter ay kikita-kita o baga mga magkakamodip na hindi naman yung iba, hindi nga magkakakilala talaga sa Morong. Magkakakilala man ay magpa-picture man lang sila at maipost sa modif. Hindi yan sarap tignan. So, ganun ang sitwasyon ng modif ngayon. Para po nga pala dun sa mga kamodik natin na Becky, pag nababanggit po ng modik ay yung salitang foundation, huwag po kayo malito. Hindi po foundation sa mukha yun, yung pang makeup foundation ng charity. Hindi, joke lang mo yan. Masisipag ko yung mga kamodik nating Becky, kahit anong project nandoon ho yan. Ito lang linis silog 1 at 2, mga naglusungan yan. Yung iba nga yata nangangarap mag-itsire na pag-ahon ay si Oma, marandirita sa linis silog 2. Akala ko sumisid na yata dun sa sa ilog dito sa malapit sa tulay. Yan nga pala si Oma, simulat sa Pulpao, magbuhat nung malunsad yung mga officers ay noon pa po ay ano na ho yan, PRO. Binigyan ko agad na linaw dahil baka may malito agad na iba na GRO ay PRO ho si Oma. Tsaka sa mga hindi nakakakilala kay Ate Rosing, nung kasagsagan ng Modik noon na araw-araw may patawanan nung nasa Taiwan pa siya. Si Ate Rosing ho ay siya yung taga-welcome dyan sa anak ni Kaka Orian na nanunuli noon. Yan si Ate Rosing, siya po ang tinagura-amuse ng Modik dahil talagang walang araw hindi ka matatawa sa mga patawa ni Ate Rosing. Bigyan ko kayo ng isang example na joke niya. Kumbaga daw sa bigas, siya raw ay NFA. Hindi kagandahan pero pinipilahan. Ay, kagulo noon. Tsaka mga kwento niya, mga palyang kainitan, ganyan. Kaya yan. Tourist spot ngayon si Ate Rosing tsaka si Oma para sa mga kababayan natin na uwi. Silang dalawa yata ang hinahanap at natutuwa baga na hindi naman kilala dati magkakakilala. Ngayon ay magkakakilala na dahil sa internet. Balikan ko lang mo yung sinabi ko na inspirasyon si Pare Jerbo tsaka si Pare Bobby Perez. Kagagawa ko lang mo ng Facebook ko noon dahil hindi naman talaga marunong din sa mga computer na yan Tanong si Pare Bobby Perez, kauwi naman yatang Pilipinas noon at nagkukuha ng litrato sa bawat sulok ng Morong at pinapakula ko saan ito. Nakikibasa-basa ako kung ano mga comment para bagang sarap pakinggan na o basahin na salitang Morong, ganyan ka, nakakamiss talaga Morong, medyo na homesick ako. So, bago nakita ko si Pare Jerbo, may group siya na ibalik sa hapagkainan ng Lagulo, parang ganun baga, ang mga taga-Morong sarap, magagawa-gawa nga akong group dahil bago ako sa Facebook ay parang ganun. Ngayon nga may Modik na. Gusto ko lang din nung ipalam na sa mga bagong sali na noon may discussion board noon dyan hanggang sa naging documents. Ngayon po files na sa Modik. Wala po kayong ginagawa at bagong sali kayo, i-sort through nyo lang mo yung files at maraming facts and infos, mga katatawanan, kwentong Morong nandyan, alphabetical order ng salitang Morong nandyan ulat. Pati tindahan sa Morong nandyan, Totoy Nini sa Morong, mga boy sa Morong na pangalan may boy nandyan lahat. Meron din nung isang article noon dyan na nagsasabi na noon pa talaga may Modik. Sa mga sinuunang tao pa na nakita ko ang article na nagpapatunay na mga Aita po ang totoong kauna ng mga tao sa Morong. Sa pagsasaliksik ko po ay nalaman ko rin na taga Morong pala ang naka-invento ng teleponong HTC. Taga-Kanawan pa nga
Taga-Canacon po naka-invento ng teleponong HTC. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung HTC, ito po ay, hoy, tao ko, yan. Kaya HTC ay tao naka-invento niyan. Hindi ho, talagang pagbibigay po kayo sa mga Aita. Kung ano po ang salita ng Aita, dyan po nanggaling ang mga punto natin. Hanggang dito na lang muna at enjoy nyo yung picnic nyo kung saan man kayo nagdaos ng picnic nyo ngayon, mga taga-Morong. Talagang keep in touch na lang mo tayo, post na lang mo sa Modic, comment, basta stay positive. Marami na rin ng positive na nangyari, lalo na ho sa akin. Kwento ko lang ho sa inyo bago ko magpaalam, 3 lang ho talaga sana ang anak namin ni Fe. Kamo Modic ko. Nagtampo, hindi pag nagtampo alam na sawa. Mga 1 week later, ayun yung pregnancy test, kahit baga nakatali na si Pe yung pregnancy test, yung positive. Hindi nakalusot, tali na si Pe, magkaanak pa dahil sa Modic. Yun na lang ho, salamat ho sa pagkikinig sa SOMA, State of the Modic address natin. Tuloy po ang ligaya natin sa Modic. Sana po pag may problema ay ma-fix natin at sana po yung mga walang mag-away-away. Mabuhay po tayong lahat at God bless us all. Maraming salamat po.